Magandang araw o gabi sa lahat ng panig ng mundo, lalo na sa ating mga kababayang Pilipino. Naririto po ako upang ipahayag ang aking saloobin sa isang kalunos-lunos na pangyayari sa ating bayan na susubok sa ating hustisya or hudikatura sa ating bansa. Ito ay nag-i-involve kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, na kung saan ay kanyang inabuso at kinulpe ang kanyang kinakasama. Noong una pa man talagang nung panahon pa ng impeachment trial ni President Estrada, na ako talaga, duda na ako sa pagkatao niya, sa kanyang kredibilidad. Alam ko na meron siyang psychological problem. Hindi ko kinokondone yung ginawa niya na pananakit sa kapwa ko babae. Dahil, oo nga, naging kanyang kabit. Masagwa man sabihin, oo, kabit dahil immoral, di ba? Pero, hindi dapat sinasaktan ng babae eh. Kung talagang tapos na yung relasyon nila ng kanyang kabit, bakit pa niya sasaktan, di ba? Pangalawa, yan ba ang gawain ng isang kagalang-galang na dating pinuno sa ating bayan na gagawa ng kung ano-anong kwento para lang mapagtakpan yung kanyang katarantaduhan at kabulastugan? Pasensyahan na po tayo pero babae ako eh. Hindi kaya ng konsensya ko o aking maatim na nakikita ang aking kapwa babae ay nasasaktan. Ang babae ay minamahal at hindi sinasaktan. Tandaan ninyo mga kalalakihan, kung wala kayong mga babae, ano mangyayari sa inyo? Sige nga. Meron bang magluluto para sa inyo? Meron bang maglalaba, maglilinis? Meron bang magbibigay ng anak sa inyo? Or, meron bang magpapasaya sa inyo kapag kayo bad trip? Kitang-kita mo naman na sa ginawa niya talagang hindi okay eh. Kasi, bakit pa niya gaganunin ng isang tao? For after 17 years nilang nagsama, tapos naanakan niya, tapos gaganunin lang niya dahil komo ba hiniwalayan siya? Aba, 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 aba. Hindi komo matanda na tayo, makukuha natin lahat ng gusto natin. May mga limitasyon din, ano? Tsaka, I really admire the courage of that woman and Attorney Katrina Legarda. Sana naman, yung kung tayo iboboto o pipili ng ating magiging pinuno, wag naman natin idaan sa popularity or kung magkano ang pera. Kung hindi, siya ba ay makakapagbigay ng mabuting ehemplo sa ating bayan o magbibigay ng kahihiyan? Sa ginawa ni Chavit Singson, talagang nakakahiya. Baka isipin lahat ng mga tao dito sa Pilipinas, kaming mga Ilocano ay ganon. Hindi naman po. Kaya lang talagang may siya eh. Sa nakikita ko, meron siyang psychological problem. He needs psychiatric help. Meron siyang antisocial behaviors. And he tends to make up lies na hindi totoo. One thing lang ang gusto kong sabihin sa mga kalalakihan na yung nananakit ng babae na hindi ito pinapayagan ng ating batas dahil meron tayong Violence Against Women and Children Act of 2002 na makukulong kayo. Sa mga kababaihan naman na biktima ng pang-aabuso at sa kanilang mga anak, huwag kayong matakot na lumaban, ipaglaban ang inyong karapatan. Pumunta sa pinakamalapit na police station at kung kinakailangan hiwalayan ang asawa ninyong barumbado at dorobo dahil ginugulpi kayo, gawin ninyo yun. Dahil hindi kasama yan sa pinangako ninyo sa altar mo kayo ikinasal sa simbahan. At manumpa kayo sa harapan ng Panginoon Diyos at sa buong sambayan ng Kristiyano. Nakasama na doon ang karinyo brutal. Pasensyahan na po pero
Kung alam na ninyo na malapit na kayo mamatay at nasa abusive relationship na kayo, mabuti pa habang maaga pa. Humiwalay na kayo kaysa naman paglamayan pa kayo at ihatid pa kayo sa sementeryo o sa krematorium. Habang tumatagal, ang isang battered wife ay nawawala ng kanyang respeto sa sarili at iisipin niya na hindi niya kayan lumaban. Mali iyon. Huwag nating hayaan na tayo saktan o abusuhin. Kapag tayo inabuso, lumaban na tayo. Pero, alam ko naman na mabibigyan ng karampatang hustisya yung biktima. Sa dating kinasama ni Chavit Singson, mabuhay ka sa ginawa mo. Asahan mo na ipapanalangin ko na makamit mo ang hustisya na matagal mo nang pinapangarap. Sa mga kababaihan, lalo sa mga Pilipina, huwag matakot, ipaglaban ang inyong karapatan. Alamin ang batas at mabuhay ang bayang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat.